Salamat po tayo kung may mga ina pa tayo dahil ang kanyang pagmamahal na inaalay sa atin ay wagas at dalisay. Walang tigil na walang humpay. At dito din po natin inaalala ang tulong ng ating ina si Maria. So mahalaga po na hilingin po natin ang tulong ng ating inang si Maria. Siya ang maglalapit sa ating kay Jesus. Kaya palagi po nating hingin ang tulong ni Mama Mary. Saka lagi niyo pong tatandaan, takot ang demonyo kay Mama Mary. Kaya lagi natin pong hingin ang tulong ni Maria, lalo na po kapag tinutukso po tayo ng demonyo. See the title that we give to Mary, Perpetual Health. Walang hanggang tulong. Talagang tunay naman po na kapag hiningin po natin ang tulong ni Mama Mary, walang tigil na tulong ibibigay niya sa atin. Talagang lagi niya tayong tutulungan. Naalala ko po nung nagkasakit po ako. Talagang ang tumulong po sa akin noon ay yung Our Lady of Fatima, yung buklod. Sumama po ako sa mga prayer meeting, sa pagmimisyon po sa aming barangay. Halos 90% na katolik ko pong bahay ay napasok ko po. Kasama ko po sa pagnunubena, pagrurosaryo at pagdarasal at pagpiprayer meeting po. Walang tigil na tulong. Hindi po siya conditional na tulong. Ganyan tayong mga tao minsan Di po ba? Tinutulungan lang natin yung mga mababait sa atin, nagmamahal sa atin. Pero hindi ganyan ang pagmamahal ng isang... Nakikita niyo po ang pagmamahal ng isang tunay na ina, no? Wala siyang pinipili lahat. Minamahal niya lahat, pinaglilingkuran niya. Ang ina, lalong-lalo na ang ating mahal na ina si Maria. Humingi ka man ng tulong, hindi ka humingi ng tulong, palagi siyang tutulong. Palagi siyang nagdarasal para sa atin lahat. That is why we call her our Mother of Perpetual Help. Kaya mahalaga na magkaroon po tayo ng debosyon tuwing Miyerkules sa Our Mother of Perpetual Help. So, magnunubi na po tayo kada Miyerkules kay Mama Mary. Thank the Lord for that. Yes, we are receiving blessings and graces from God. But see, through Mary, she asked for more blessings, for more graces for us. That is really the love of a mother. Nung pong ako'y nag-aaral, palagi akong pinaghahanda ng baon ng aking ina. Pero habang tumatanda na po ako, hindi na po ako nagpapadala ng baon. Nakakahiya. Tanda-tanda ko na meron pa akong baon. Gusto ko, pera na lang, bibili ka na lang sa kantin. Pero mabibigla ako kasi kahit na hindi na ako humihingi, nagpapahanda ng baon, pagkabukas ng bag ko, makakita ka, merong cookies, may tinapay, may candy. Kahit po nung ako'y nakikita niyo po na ang ating ina ay masikaso po. Lagi niya pong pinaghahanda tayo ng mga kailangan natin sa school, ng mga baon, kung ano pa man mga kailangan natin. Parina, hindi ko naman siya sinasabihan. Bigla-bigla makikita ko po sa table ng kumbento, nagdadala pa rin siya ng pagkain para sa akin. Hindi ba yun yung pagmamahal ng isang ina? Talagang iba po talaga ang pagmamahal ng isang ina. Hindi po matatawaran ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal na ipinapakita sa atin. Kahit na hindi mo sabihan, bibigyan ka. Kahit na hindi ka humingi, tutulungan ka. At kahit na minsan nasasaktan mo sila, papatuloy pa rin sila sa pagmamahal. So magpapatuloy pa rin sila sa pagmamahal. Ganyan po talaga ang isang ina kapag nag-alay ng pagmamahal ay wagas at dalisay. Talagang iba po talaga ang pagmamahal ng isang ina. Yan lang po ang paalaala sa ating pakiusap. Sana naman wag natin bigyan ng sakit ng loob. Kaya sa mga makakapanood ng bidyong ito na buhay pang mga ina, buhay pang mga ama, sana wag natin bigyan ng sakit ng loob ang ating mga magulang. Dapat po kapag tumatanda ng ating mga magulang ay unawain natin, wag natin bubulyawan. Hanggat maaari, wag po nating bibigyan sila ng pagkakataon na magalit. Lawakan po natin ng ating pag-unawa, ating pasyensya sa kanila dahil po sila ay tumatanda na po, nanghihina na ang kanilang katawan, kaya dapat po natin silang alagaan at mahalin. Yung ating mga ina, alam ko hindi natin sinasadya,
minsan nasasaktan din natin sila. Hindi lang sila nagsasalita, tahimik lang sila. Pero sana naman maging sensitibo tayo sa kung ano man yung nararamdaman nila. Tandaan nyo, kahit na ano pang gawin natin sa kanila, masakit, hindi mawawala yung pagmamahal nila sa atin. Yun lang nga, sana habang buhay sila, masabi pa rin natin yung ating pasasalamat. So sana po habang buhay pa yung ating mga magulang, ating ina, ating ama, masabi natin yung ating pasasalamat lalo na sa ating mga ina. Ating pagmamahal sa kanila. Ang malungkot na kwento ay kung kailan wala na yung ina, doon mo maririnig umiiyak, nagpapasori at sinasabi. So real dead po yun, kapag umattend ka ng mga funeral mass, ng mga nag-attend ka ng libing, nung buhay pa laging inaaway yung ina, laging binubulyawan yung ina. Kapag patay na yung ina, paiyak-iyak sa kabaong, "Mami, ay mama, bakit mo ako iniwanan?" So sana po hindi dapat ganun. Hindi tayo umabot na kung kailan patay na, saka dun tayo iiyak. Dapat habang buhay pang ating mga magulang, mag-ukol po tayo ng pagmamahal sa kanila. Mahal kita. Huwag na nating hihintayin yung araw, yung oras na yun, na kung saan nakahimlay na ang ina, di na makapagsalita, wala na naririnig, ay doon mo papasalamatan, doon mo appreciate yung kanyang ginawa. Habang buhay pa sila, paramdam naman natin sa kanila. So napakaganda po ng mensahe po ni Father Joel. Habang buhay pa po, iparamdam na natin po ang pagmamahal sa ating mga ina, sa ating mga magulang. Ang ating pasasalamat sa walang sawa nilang tulong, sa walang sawa nilang pagmamahal sa atin. Tandaan po natin ito. We are so blessed. And why is that? Because we have our earthly mothers and we have our heavenly mother Mary praying for us, taking care of us, and loving us. God say, "As one whom his mother comforts, so I will comfort you." So napakaganda po na magkaroon po tayo ng pagkalinga sa ating mahal na ina. Dahil pag kinakalinga natin, inaarugan natin ang ating mahal na ina, parang inaarugan na lang natin din po ang ating mahal na Panginoon. Sana po ang mensahe po ng bidyong ito ay inyong pong ibahagi sa ating mga kapatid. So happy birthday Mama Mary. Salamat po sa panonood. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po. God bless po. Diyos mabalos sa Indogabos. Amen.